alam nyo yung gamit nito? Ito, wala tayong kuryente ngayon. So, gumagamit tayo ng ito. Ito yung pinaka-importanting gadget sa naghahanap ka ba ng next budol gadget? So, ito, pinaka-importante ito sa mga natin, uninterrupted power supply. Kasi pag namatay yung modem natin, namatay yung internet connection, namatay yung wifi, sa pool, lahat ng customer natin nagre-reklamo sa bahay kasi nga nawalan tayo ng internet. So ito po yung mini DC UPS, napakadali siyang install. Nawalan ng kuryente, meron ka pa ring wifi signal. So yan, unbox na natin. So yung specs dapat is 12 volts input, tapos merong output 12 volts kasi yung modem natin 12 volts po yung output niya regularly. Tapos ano siya, 8,800 milliamperes, ibig sabihin pwede tong magkarga ng up to 5 hours yung modem nyo. Kaya niya ikarga. Okay? So, ganito lang siya. Unbox natin. So, meron siyang dito, merong accessories box. So, lahat ng kable yan. Okay? So, yung kable. Tapos, eto na yung main event. Yung main thing natin. Okay? So, ito, WGP na so, dito, yung importante is dalawang 12 volts. So, ito yung output niya. Dito, may specs kasi yan eh. May power, LED, 5 volts, 12 volts, 12 volts. Meron rin kasi itong version na 9 volts. Recommend ko na lang na yung dalawang 12 volts para sa modem, tsaka sa kung meron kayong third party na router, 12 volts pa rin yung kakayanin niya. So, dito, sa 5 volts USB, pwede nyo rin mag-charge yung mobile phone nyo kung walang-wala na talaga. Pero ito, kinagamit natin to para sa mga modem natin. Okay? So, yan. Ano lang siya, check natin kung may karga ba. Galing to sa pabrika. O yun, may tatlong 3 bars. Okay? So, napakadali lang tong gamitin guys. Ito, manual naman. So, ganito lang yung setup niya. Dito sa manual, from AC, ito yung AC nyo, isasaksak nyo yan sa input. So, dito yan sa input. Okay? Ito na yung diretso sa kuryente. While yung output ports, ito, isa dito, pwede nyo sa modem. So, dito na yun sa Globe modem, sa PLDT, sa Converge. So, 12 volts. Make sure na 12 volts yung pagsasakan nyo. Tapos, yung meron pang isa, pwede sa IP camera. Yung IP camera, yung mga CCTV natin. Ito naman, pwede sa cellphone mag-charge. Pero, kung mag-charge kayo ng cellphone, mababawasan yung karga nito. So, much better na gamitin nyo lang to sa exclusive sa modem router nyo. Okay? So, ganun. Okay, so syempre, sampulan natin. So, kung meron kayong mini DC power bank, naka-on na siya, no? So, hanap tayo dun sa isang cable. Ito. Dito kasi yan eh. Dito mo ilalagay. Tapos dito yung isa. So, tiningnan ko sa plug niya, dito sa dala na plug, yung nakalagay is 12 volts, 1 ampere. So, that's 12 volts, 1 ampere. So, kaya niyang ikarga yan. So, gamitin lang natin ito. Tapos, diretso nito. Tingnan natin. Wow! Gumana siya, guys. So, may load na tayo dito. So, yan na yung nagkakarga. So, ito, kaya niya tong buhatin yung load nito ng another 4 to 5 hours. Okay? So, ganyan. Isa na yan. So, may modem na tayo. So, what if ito ring router? Meron rin akong router dito. So, dito rin sa likod, meron ring power. So, 12 volts rin daw. What I'm gonna do, para klaro,
Try natin. Hanap pa tayo ng isang cable. So, may isa pang cable dito. Okay. So, dito rin. Okay. Okay. Tapos, try natin. Oops. Whoops. Hulog. Okay. So, naka-on pa to, no? Oh, naka-on na rin. So, umilaw na rin. Umilaw na. Oh, full bars na yung LTE niya. Blue na yung connection. So, ibig sabihin, may internet na ito. So, LAN cable na lang yung i-connect ko dito para sa WAN papunta dito. So, ito na yung magiging Wi-Fi router ko. Ito, pwede ko na i-disable yung Wi-Fi feature. Mas mabilis. Pero, itong setup na to is powered lang dito. Nakadepende siya dito sa mini DC UPS. So, ito, sa setup na to, kaya siguro 2 hours na brownout. So, may Wi-Fi signal pa rin kayo. Nakaka-connect pa rin kayo sa internet. So, ganun ka-powerful yung mini DC UPS natin. Okay? So, kung gusto nyo mag-order ng ganito, meron akong click sa link sa baba para at least ma-maximize nyo yung Wi-Fi nyo kahit may brownout or may mga typhoon na sakuna. Pwede yan, magagamit yan. Kasi itong power bank is kaya na to. Kasi sa ngayon, bihira, napaka-unstable na ng kuryente. Bigla lang nagba-brownout. Tapos, meron kasing tendency na itong modem natin, yung LTE modem. Pwede rin to sa fiber modem, no? So, hindi lang yan sa pang LTE, pang wireless, kundi pwede siya sa fiber modem. Okay? Tapos, yun. Napakadali niyang i-install. So, ito is kinakain talaga to. So, ito is ibig sabihin in battery mode to. So, para makompleto yung circuit natin, pwede kasi to ilagay. So, ilagay lang natin yung input na adapter. So, ito, isaksak na natin dito sa outlet natin. Okay? So, ganun lang kasimple yung setup ng dito. Napaka-simple na in such a way na hindi kayo mawawala ng internet connection ng Wi-Fi during brownouts. Up to 2 hours po yung karga niya. So, napakasulit na pagbili ng mini DC UPS. Ito yung isa sa pinaka-importante kasi yung mga adapter ng modem natin, ito, or router, the same lang rin. Mga 12 volts sila. Pag nag-fluctuate yung kuryente or nag-spike yung kuryente, minsan ito yung nasisira. Kaya nagkakaroon tayo ng intermittent internet connection, biglang nawawalan yung Wi-Fi. Yun pala, yung source ng power is, yun pala yung intermittent. So, yun kalimutan natin minsan na mag-subscribe sa channel ko. Kaya, kailangan natin magtumubo ng mga subscriber para ma-share natin yung information regarding dito. Simple gadget about DC uninterrupted power supply. Meron din kasi itong AC na mas mahal yun. Malaki yung battery. Yun naman is ginagamit sa mga PC natin or mga personal computers and laptops. Okay? So, kung nagustuhan nyo yung video na to, maraming salamat and huwag kalimutan mag-subscribe para sulit na sulit or more tech talks about Almer Shocks. Okay? Suportahan nyo yung channel and kung meron kayong experience dito, paki-share na lang para natin kung sulit or kung meron kayong nito, yung mga install, yan. Pasilip na lang ng paano nyo ginamit or gaano kahaba yung kaya niyang power. Okay. Ito, sinample natin sa LTE modem. Pwede to sa lahat ng 12 volts devices. Huwag lang yung mga malalaking amperahe kasi masisira yung battery dito pag hindi niya. Okay, so check natin. Buhay pa rin yung modem natin. Buhay pa rin yung router natin. Buhay pa rin. Paano if patayin natin? Patayin natin to. Hindi siya mamamatay kasi may load.
So, may safety rin to na hindi to basta-basta patayin niya yung kurente kung may load dito. So, to safely, power off muna natin to. Pero, ito na yung kumakarga sa kanya. Huwag kalimutan mag-subscribe.